Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito po sa special na edisyong ito na kung saan ay ating pong inaalala ang huling 7 wika ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Normally po, ito po ay ating ginagawa pag tayo po ay nagdiriwang ng mahal na araw. Subalit sa pag-alaala po natin ang 7 wika na ito ng Panginoong Jesucristo, ay atin rin pong isipin na ito ay hindi lamang pang mahal na araw. Ito po ay para rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito rin ay may kaugnayan sa ating pananampalataya. At ganoon din po, ito ay may kaugnayan sa paglilingkod natin sa Diyos. At nawa po sa pag-alaala natin ng 7 huling wika ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay muling manariwa sa atin ang kalakasan ng ating pagkakilala sa Diyos, manariwa sa atin ang tunay na maalam na pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, na makita natin ang Kanyang sakripisyo, ang Kanyang ginawa, na siya lamang paraan para tayo makabalik sa ating pag-uugnay sa Diyos. Ang unang wika po ay masusumpungan po natin dito po sa Lucas 23:34. Ito po ang sinasabi po. Sinabi ni Jesus, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Pansinin po natin, una sa lahat, ang binanggit po ng Panginoong Jesucristo ay isang panalangin. Panalangin po sa bawat isa sa atin na kinakailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Una, doon po sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng namumuhay sa Kanya, ang lahat ng tumatawas sa Kanyang kalagayan, ang lahat na umalipusta sa Kanya, at ang lahat na itinatakwil siya sa Kanyang ginawa kahit na napako na siya sa krus ng Kalbaryo, yan po ang unang reference niya na hinihingi niya ng tawad. Subalit, ito rin po ay mensahe na ang kapatawaran ng Diyos ay para sa lahat. Bakit po? Sapagkat lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. Sinabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat niya nga ay nagkasala at hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Ang sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, walang sinuman na matuwid, sapagkat tayo nga ay makasalanan. Namana natin ang kasalanan kay Eva at kay Adan sa pagsuway nila sa Diyos, na nanlalaytay sa ating ugat, sa ating dugo, at sa ating buhay, ang mga kasalanan na yan. Subalit, sa ating pong pagsagawa, sa araw-araw, sa isip salita, at sa gawa, ay nagkakasala tayo. Kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. At willing na willing po ang Diyos. Ito po ang magandang balita, na tayo po ay Kanyang patatawarin. Ang sabi nga niya doon sa Psalm 103:11 and 12, as far as the heaven is higher than the earth, that's how He loves us. And as far as the west is from the east, He had forgiven us and had forgotten our sins. Napagandang balita po. Ito po ang sigaw ng Panginoong Jesucristo. Bukas ang landas ng kapatawaran sa sino mang hihingi ng tawad sa Diyos.
Ito ay narinig sa kalangitan. Ito ay narinig sa impyerno. At hanggang ngayon, naririnig itong magandang balitang ito na may kapatawaran nagmumula sa Diyos. Pangalawa po, ang tinutukoy po ng unang weekend ito ay isang pangusap ng pag-ibig. Inibig ng Diyos kahit na tayo makasalanan. Inibig ng Diyos ang sino mang taong napalayo sa Kanya. Iniibig ng Diyos ang sino mang mga taong tumakwil sa Kanya. At handang-handa niyang ialay at handa-handa niyang buksan ang kapatawaran kung ang tao na yan ay bumalik sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Walang kasalanan ang Panginoon si Kristo. Wala siyang ginawang masama. Subalit napako siya sa krus para sa ating kasalanan. Napako siya sa krus para mapatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Ang sabi ng Roma 5:8, God demonstrates His love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Ano ang hamon nito sa ating buhay? Simple lamang po. Una po, kilanlin po natin sa harapan ng Diyos na tayo nga ay makasalanan. Pangalawa, kailangan po natin humingi ng tawad. Sapat kung hindi po tayo humingi ng tawad, hindi tayo makatanggap ng kapatawaran ng Diyos. At pangatlo po, bukas ang kalangitan sa sinumang nagsisi at kinilala ang Panginoon Kristo na siyang makapagpatawad ng kasalanan at kilanlin din siyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain po tayo ng dakilang Diyos na umibig sa atin at nagpatawad sa atin. Praise God. Ngayon po ay dadako po tayo sa pangalawang huling wika na binitawan po ng ating Panginoong Kristo. Makikita po natin ito sa Luke chapter 23 sa verse 43. Ang sabi po niya, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ito po ay binanggit at sinabi ng ating Panginoong Kristo sa isang magnanakaw na nagdeklara ng pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung titingnan po natin ang background po nito, yung dalawa pong magnanakaw, una pong magnanakaw ay nagbigay ng panunuya sa ating Panginoong Kristo, doon po sa verse 39. Sabi niya ho diyan, one of the criminals who hung there hurled insults at him, ang sabi niya, are you not the Christ? Save yourself and us. Sabi niya, hindi ba ikaw ang Messiah? O hindi ba ikaw ang Kristo? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? At pati kami ay iligtas mo na rin. And then verse 14, nirebuke po ng isang magnanakaw ang kanyang kasamang kapwa magnanakaw. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you're under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Sabi po niya, tayong dalawa, okay lang na dapat tayo lang na parusahan. Kasi pareho tayong karapat dapat parusahan dahil tayo nagkamali. Pero ang taong ito, ang sabi ho niya, he said, ang sabi niya ho dito, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Pero ang taong ito ay walang pagkakamali. And then sabi ho ng verse 42, then he said, Jesus, sabi ho ng magnanakaw, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo po ako pagka ikaw ay naroon na sa iyong kaharian.
Sumagot po ang ating Panginoong Jesucristo at ito po ang pangalawang huling salita na binitawan ng ating Panginoong Jesus. Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Alam niyo po, pag hinimay-himay po natin itong salitang, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Una po, I tell you the truth. Napakahalaga po ng katotohanan. Sabi po ng John chapter 8 verse 32, you shall find the truth and the truth shall set us free. Matatagpuan po natin ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. Makikita natin, malalaman natin kung anong katotohanan mula sa turo at pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Ngayon, sabi niya, today, not tomorrow. Pagka tayo po ay kumilala o sumampalataya sa ating Panginoon, kahit ngayong oras po na ito, ay pwedeng malista ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit at tayo po'y makapasok sa kanyang kaharian. You will be with me in paradise. And ang salita pong ito ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalaking pag-asa sa ating lahat. Na kung tayo lalapit sa Kanya, sasampalataya sa Kanya, at kikilala sa Kanya bilang Panginoon at sarili po nating tagapagligtas, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makapapasok sa paraiso o sa kaharian ng langit o sa langit dahil po sa ating paglapit at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, katulad po ng ginawa ng magnanakaw po na ito. Kaya po sa inyo na sumusubaybay sa programang ito, lapitan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya po ay may malaki tayong pag-asa. Sa Kanya po, pwede tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya po ay magkakaroon tayo ng isang bagong buhay. Magandang araw po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aalaala at paggunita sa 7 huling wika ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pangatlong wika ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga katagang ganito, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Habang ang Panginoong Jesucristo ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, ay nakita niya ang kanyang ina sa pagkakatawang lupa, kasama ang kanyang minamahal na kaibigan at tagasunod na si Juan. At dito ay nagbitaw ang ating Panginoong Jesucristo ng napakahalagang mga kataga na winika niya na mag-i-encourage sa atin, magpapalakas ng ating pananampalataya para sa ating mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. 3 bagay, 3 dahilan kung bakit ito ay winika ng ating Panginoong Jesucristo. Mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo na habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay nandoon pa rin ang puso at isip ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga minamahal. Unang-una, ito ay isang reflection. Ito ay isang pagpapakita na ang ating Panginoon ay isang mapagmalasakit na Diyos. Sa kanyang 3 taon ng gawain, ipinakita niya ang malasakit niya sa mga alagad niya, sa mga tagasunod niya. Sa pagkakataong ito, nang makita niya ang kanyang minamahal na ina sa katawang lupa, ay inihabilin niya sa isang kaibigan ang pag-aaruga, ang pag-aalaga para sa kanyang minamahal na ina. Mga kapatid at mga minamahal, ito po ay isang pangunahing katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Sa gitna ng napakahirap na pagdurusa, ang isip ng Panginoon
ay para sa kanyang minamahal. Ngayon siya ay nakaupo sa trono ng langit. At alam nating lahat na sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmamahal, nag-iisip siya, nagmamalasakit siya sa iyo. Kung anuman ang kalalagayan mo sa buhay, ikaw ay nasa isip ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay isang Ama, isang Diyos na nagmamalasakit sa ating lahat. Pangalawa po ay ang katangian ng ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang mga minamahal at lahat ng kanyang mga anak. The ability of Jesus Christ to take care of you. Habang ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, in His deepest weakness and humiliation, ay naisip niya ang pangangailangan ng kanyang ina. Naisip niya na ipaalaga, mahalin, tangkilikin ang pangangailangan ng kanyang iiwanang ina. Mga kapatid, kung ganito ang isip ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagmamalasakit sa minamahal, gaano pa kaya na sa panahong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaupo sa trono ng langit. May kapangyarihan siyang ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Kung noon ay nasa krus ng Kalbaryo, nag-iisip siya ng provision. Lalo pa ngayon na ang Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan sa langit. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, "But my God shall supply all His needs, all your needs, according to His riches and glory in Christ Jesus." Mga kapatid, kung anuman po ang dinadama ninyo sa buhay, anuman ang kailangan, anuman ang suliranin, ang isip at ang puso ng Panginoon ay patungo sa kanyang minamahal, siya ay nagmamalasakit. Subalit isang napakahalaga na maunawaan din po natin dito ay yung kataga ng Panginoon, "Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Bakit hindi inihabili ng ating Panginoon ang kanyang ina sa kanyang mga kapatid? Minsan na po ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Ang mga alagad ay lumapit sa kanya at ang sabi, "Nariyan ang iyong ina, nariyan ang iyong mga kapatid, naghihintay sa iyo sa labas." Ang wika po ang tura ng ating Panginoong Jesucristo, "Ang aking ina at ang tunay na mga kapatid ko ay yung mga nakikinig sa aking salita at yung mga tumutugon o sumusunod dito." Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, pagkatapos ng kamatayan at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ay pinalawak niya ang pamilya niya. Ang lahat ng nanampalataya sa Panginoon, maging ikaw na nanonood, ako at lahat ng mga tao nakikilala sa Kanya, tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanyang buhay, ay ginagawa niyang kabilang sa pamilya ng ating Diyos. Sa ating panahon ngayon, ang kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo, ang pamilya ng Panginoon. At sa panahong ito ay isang napakagandang panahon na limi-limiin natin, isipin natin, ako nga ba'y kabilang na sa pamilya ng Panginoon? Kapatid, inaanyayahan ka namin kung ikaw ngayon na nanunood ay mananalangin, aaminin mo ang iyong kasalanan, tatanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay wine-welcome niya sa kanyang pamilya.
Ang ikaapat po sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus ay hango sa Matthew 27:46. And it says, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Bago po natin ipaliwanag ang ikaapat sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus, ay nais ko pong magbigay ng isang katanungan. Ilan po sa ating mga kababayan ang naranasan na ang hinang-hinana o parang wala na pong lakas na tayo ay magpatuloy, lumakad at tapusin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus? Diyan po papasok ang aral ng krus ng Kalbaryo. Para po sa akin, Calvary is called God's Power Amplifier. Ika nga po, you plug into the source of divine power. Kapag ang pakiramdam po natin para tayong cellphone na low-bat o parang drained na, we feel like we are spiritually drained or spiritually dead-bat. Ika nga po, isaksak po natin ang ating espiritu sa krus ng Kalbaryo. Mabilisan lang po ang unang 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. Sa unang 3, ito po ay para sa ibang tao. Naalala niyo po ba ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing, sa mga makasalanan. Ang ikalawa po, sinabi niya, today you shall be with me in paradise, sa isang makasalanang lumapit sa kanya. Ang sa ikatlo naman po, son, here is your mother, o woman, here is your son, here is your mother, about family devotion. Ang ikaapat po ay kakaiba sa lahat, sapagkat this time, he addresses himself to God, sa kanyang sarili po, at sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Idudugtong ko po yung sinabi sa Luke 23:44. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Mga kababayan, bigla pong dumilim sa panahon ng dapat ang sikat ng araw ay napakalakas. 12:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon ay napakadilim. Tila baga ang kalawakan at ang langit ay nagdurusa, nagluluksa. Kasama po ng misteryo ng kadiliman ay ang misteryo ng pagliligtas. Kasama po nun ang malagim na uri ng kamatayang dinaranas ng Panginoong Hesus. Ang mga aklat po ay hayag. Ang sabi nila, crucifixion was invented by the Assyrians 7th century before Christ. But it was the Romans who perfected the cruel art. It was designed to produce a slow death with maximum pain and suffering. Napakabigat po. Si Origen, isa sa mga church fathers ng unang 3 siglo ng Kristyanismo, ay nagsabi ng ganito, ang crucifixion sa kanya ay mors turpissima crucis sa Latin, or the most terrible way to die, the most barbaric form of execution. Ang tao po, men were at their worst position, and Jesus was at his best. The thing that Jesus did on the cross, that was the thing that only God can do. Wika ng isang mangangaral, at Mount Calvary, not with words, but with deeds, dying on a cross. The most horrible ignominy became the greatest success. The most important are in the history of humankind, His story. Most important are in the history of humankind. Napakalalim po ng ikaapat sa 7 huling wika. My God, why have you forsaken me? For the first time, according to many Bible scholars, an eternity of communion had been broken. Ang sabi po ni King David sa Psalm 37:25, I have not seen a righteous forsaken. This time, in our context, ang tunay na nag-iisang matuwid po ay iniwan ng Diyos Ama. Walang nakitang pinabayaan si David, pero this time pinabayaan ang Diyos Anak. Ano po ang ibig sabihin niyan? Isang manunulat, J. Oswald Sanders, ang nagsabi ng ganito, ineffable love made him willing to endure even this desolation of soul for our salvation. And so ang naka-inflict na pinakamasakit na sugat sa Diyos, sa Panginoong Hesus na ngayon ay nagkatawang tao, ay hindi lang ho yung physical pain, kundi yung pagkaiwan sa Kanya ng Diyos Ama at Diyos Espiritu. Mga kababayan, makinig po tayo, ano ang kapahayagan? Ito po ang kapahayagan. This is the revelation. According to 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Isipin po natin yon. Ang isang walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayong mga makasalanan po ay maging katuwiran
ng Diyos. Ang ibig sabihin po noon, He offers to trade His righteousness for our sin. Something of immeasurable worth for something that is completely worthless. Jesus went through isolation for us. He was forsaken of the Father that we might not be forsaken of the Father. Napakagandang kapahayagan po. Pinabayaan niyang iwan siya ng Diyos Ama upang tayo pong lahat ay hindi kailanman iwan ng Diyos Ama. Nais ko pong magtapos sa isang huling kwentong hango sa aklat na The Fall ni Albert Camus. Ang sabi po niya, during a punitive operation, isang German officer ang sumigaw sa isang old lady at ang sabi niya, mamili ka sa iyong na-hostage na 2 anak. Alin dito ang bubuhayin, alin dito ang papatayin. So picture that old woman, nagtatatakbo, ini-embrace ang kanyang 2 anak, pinaghahagkan ang kanyang 2 anak. She cannot say both. Here is a soul-rending crisis of love. Hindi po niya alam kung alin sa 2 anak niya ang pababayaan. Ganyan din po ang Diyos Ama. He cannot say both. Either ang i-save po niya o ang iligtas po niya ay ang kanyang beloved son o ang kanyang beloved world. Iniwan po niya, pinili po niyang iwan ang kanyang beloved son upang tayo pong lahat kailanman ay hindi na niya iwan. Mga kababayan, naranasan na po ba natin sa ating sarili na naramdaman natin tayo ay iwan ng mahal natin sa buhay? O ng mga taong iniisip natin sa panahon ng pagsubok o ng problema ay laging nandyan? Pero ang pakiramdam natin, sila ay umalis at tayo ay iniwan. Sa mga panahong iyan, ay hindi natin alam ang ating gagawin, tayo'y susuko na. O ang pinakamalala, baka naranasan po natin na ni ang Diyos tayo'y iniwan. Buhay na buhay po ang ika-4 sa 7 huling wika ng ating Panginoon. Isinigaw po niya, my God, why have you forsaken me? Ang ibig sabihin, pinili niyang minsan siyang iwan ng Diyos Ama. He went through isolation for us upang ang bawat isa po sa atin, kailanman, ay hindi na iwan ng Diyos Ama. Handiyaan ang Panginoong Hesus, katabi mo kapatid, nangungusap sa iyo. God bless you. Mapagpalang araw po sa ating lahat at ang tatalakayin po natin ngayon ay nasa 2 wika sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 19 verse 28 nung sabihin po ng Panginoong Hesus na ako ay nauuhaw. Ano po ang kahulugan nito mga magulang at mga kapatid naming tagapanood? Ang una pong payak na kahulugan nito ay nagpapatunay po na ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya po ay naroon sa langit, sinasamba, pinupuri ng laksalaksang mga anghel, isang araw kinakailangan pong siya'y isugo ng Ama. Siya po'y bumaba para po sa iyo at sa akin na nagkasala. Sapagkat tayo pong lahat ay nahulog sa kasalanan. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. At kinakailangan ang Panginoong Hesus ay mapako po doon sa krus ng Kalbaryo. Kinakailangan siya po ay mabayubay sa krus upang kanya pong bayaran ang atin pong kasalanan. At sa kanya pong pagkakabayubay na yon, sinabi nga niya na ako ay nauuhaw. Sinabi ko po kanina na ito ay nagpapatunay ng isang payak na katotohanan na siya po ay totoong naging tao. Sapagkat sabi po ng Pilipos 2:5 hanggang doon po sa 12, siya po ay nag-anyong tao, nag-anyong alipin, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inalintana ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito, siya po ay nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ano po ang dahilan mga kapatid? Bakit po siya ay nag-anyong tao at pinili po niya na mabayubay sa krus? Siya po ay pinahirapan, hinagupit, dinuraan, lahat po ng kadustaan ng isang tao na mararanasan ng isang nilalang, marahil hindi natin naranasan. Subalit, naranasan niya po yun. At dahil nga po doon sa pagod na kanyang natamo, at marahil na rin po doon sa napakatinding init ng araw ng panahon na yun, nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, bilang tao, bilang nagkatawang tao, nakaramdam po siya ng totoo pong pagkauhaw. At ang sabi po niya, ako ay nauuhaw. Subalit doon po sa verse 29,
ang iginanti po natin, ang lahi ng tao, hindi po siya binigyan ng totoong tubig na magbibigay ng magpapatid uhaw sa kanya. Manapa, siya po ay binigyan ng suka. Isa pong maasim at hindi po totoong tubig na masama po sa kanyang panglasa. Yun po ang ginanti natin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon na bagamat ang iginanti po ng tao sa Kanya ay kasamaan, hanggang ngayon, siya po ay nag-aalok naman ng tubig ng buhay. Siya po ay dinanas po niya, siya na po ang nauuhaw. Alam niyo ba ang ibig sabihin noon? Upang tayo po na nauuhaw sa totoong Panginoon at tagapagligtas, sapagkat sa ating po kaibuturan ng ating puso, bakit ang tao po ay naghahanap para hubang nauuhaw tayo sa mga bagay ng sanlibutan. Marami po tayong hinahanap, mga kayaman. Opo, hindi po masama ang mga kayamanan, hindi po pwedeng makatulong, hindi po masama ang mga katanyagan, hindi po masama ang maraming bagay sa daigdig kung ito po ay nakuha naman sa tama. Subalit hindi po ito ang totoong magpapatid ng uhaw na kinauuhawan ng tao na atin pong hinahanap. Ang totoo po magpapatid ng uhaw sa atin ay ang Panginoong Hesus, kung siya po'y tatanggapin natin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sinabi po niya na ako'y nauuhaw. Naranasan po niya ang totoong pagkauhaw upang hindi na po natin maranasan ang totoong pagkauhaw na ibibigay naman niya. Na kapag ibinigay po niya at tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yung pong ating pagkauhaw sa mga bagay ng mundo, yung pong ating pagkagumon sa mga bagay ng mundo, kung tunay pong isusuko natin ang ating buhay, tatanggapin po natin ang Panginoong Hesus na siya pong totoong tubig ng buhay para bang iinumin po natin siya, papapasukin po natin siya sa ating puso at sa ating buhay. Mga magulang at mga kapatid, mga minamahal na mga nanonood, tunay po na magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkapatid ng mga bagay ng mundo, sapagkat siya po ang tubig ng kabuhayan. At ang tubig na ito, ang Panginoong Hesus, ang siya pong totoong magbibigay ng kagalakan sa ating puso at magbabago po ng ating buhay, ng takbo ng ating buhay. Magaganda po ang ating buhay. Hindi lamang po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang tubig na ito ng kabuhayan ang magdadala po sa atin, ang magpapaagos po sa atin sa napakagandang tuwid na buhay, tuwid na landas. Salamat po sa Panginoon at kung siya po ay totoong na doon sa ating puso, sa ating buhay, ang kagalakang ito ay patuloy po nating maibabahagi maging sa ating sambahayan, sa ating pamilya, sa bawat isa na ating mga kaibigan. At kung magkaganon, ang bawat isa ay makakaroon po ng totoong kagalakan dahil po sa Panginoong Hesus na siyang totoong tubig ng buhay. Alam ko po na nahipo kayo ng Panginoon. Alam niyo po, matagal na po kayong hinahanap ng Panginoon. Matagal na po ng Panginoon na nais niyang idaloy sa iyo ang tubig na ito. Inumin po natin siya, papasukin po natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagpalain po ang inyong sambahayan. God bless you po. God bless you po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ating pong inaalala sa programang ito ang 7 huling wika ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo po ngayon ay dumako na sa pang-6 na huling wika niya. Ito ay makikita po natin sa Juan 19:29. Ang sabi po sa English, "Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled the sponge with sour wine and put it on a hyssop and put it on his mouth. And so when Jesus had received the sour wine, He said, 'It is finished.'" Ang salita pong "it is finished" ay hindi lang nangangahulugan na sinasabi ng Panginoon na tapos na yung kanyang paghihirap. Sa Grego po, ang salitang "it is finished" ay tetelestai. Ang ibig sabihin po, it is accomplished, it is done. Ano po naka-accomplish ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Ang kanyang mission po ay una upang tubusin ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi po sa Revelations 13 verse 8, "He was the Lamb slain from the foundation of the earth." The Lord Jesus Christ, the second person of the Godhead, had one assignment na kung mag-fail ang tao, kagaya kay Adan at kay Eva,
ay darating siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang pangalawa pong mission niya ay ipakilala ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay hindi lang Diyos ng kautusan, kundi siya rin ay Diyos ng pag-ibig. He's not only the God of the law or holiness, but He's also the God of love. And so, isa sa mga pinakita ng Panginoon sa kanyang 33 and a half years dito sa lupa ay He showed to us the Father. Na-accomplish din po ng Panginoon yan. At ang pangatlo po at huli ay establish muli ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng paggapi sa kapangyarihan ni Satanas. At alam po natin, nang si Jesucristo ay lumakad dito sa lupa, ay nagapi niya lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Sabi niya, the Son of Man was manifest that He might destroy the works of the devil. Kaya po nung siya po ay naganap niya na lahat ng kanyang tuntunin, ang kanyang misyon. Sabi nga sa Matthew 20:28, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ano bang naiiwan sa kanyang buhay, ay buong buo po kanyang inihandog sa krus ng Kalbaryo. At ito po na sinabi niya, it is finished. Si John din po ay isa sa mga tinatawag na tagapagsulat na Gospels na pinaliwanag niya ang patungkol sa banal na espiritu. At napaka-significant din po dahil kinonekta niya rin ang kamatayan ni Jesus sa tinatawag na Passover or Pesach in Hebrew or Pascha in Greek. Siya po ang tinatawag na Paschal Lamb or the Passover Lamb. Kasi po ng time na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung din po ang time o panahon na pinapatay ng mga Hudyo ang mga tinatawag na Passover Lamb sa temple. At makita po natin ang divine timing ng pagkamatay ni Jesus na sinabi niya, it is finished. That's why pagkasabi niya pong yun ay napunit ang kortina sa templo na nagdi-divide sa Holy of Holies sa Holy Place. Ibig sabihin, tayo ay malaya ng makakapunta sa ating Diyos Ama, makakapanalangin, wala nang hadlang, sapagkat ginanap na po ng Panginoong Hesus ang lahat ng requirement ng kautusan sa Old Testament upang tayo po ay makipag-isa muli sa ating Diyos na lumikha. Napaka-significant din po sapagkat sinabi rito na nangyari po ang tinatawag na kamatayan ng Panginoong Jesucristo nung tinatawag sa Preparation Day sa verse 31 ng John chapter 19. Preparation Day because it was the Passover. He was the Paschal Lamb. At nung 3:00 na po siya namatay or 9th hour, tinatawag sa Bible, ay humingi ng permiso ang mga gwardya na patayin na, siguradong patayin na lahat na yung tatlong nakapako sa krus, si Jesucristo at ang dalawang magnanakaw sa kanan at kaliwa niya. Ang ginawa ng mga gwardya ay binali ang tinatawag na binti na buto doon sa dalawang magnanakaw. Pero pagpunta nila kay Jesucristo ay nakita nila wala na siyang buhay, kaya ang ginawa na lang ay sinaksak siya at lumabas ang dugo at ang tubig mula sa gilid, sa tagiliran ng ating Panginoon. Ito po ay napaka-significant because ang Paschal Lamb o the Passover Lamb ay hindi dapat nabe-break ang buto. Natupad din po ito sa Panginoong Jesucristo. Napaka-significant po natin yan sapagkat ang tubig ay simbolo ng Holy Spirit. Si John the Apostle ay siya po ang nagturo patungkol sa banal na Espiritu sa New Testament. Sa Samaritan woman, sinabi niya, si Jesucristo, ang banal na Espiritu, ang living waters. Doon po sa John chapter 7, during the Feast of Tabernacles, sinabi niya na those who thirst, let them come to me. To those who believe, out of their innermost being shall flow rivers of living waters. Sinabi niya rin po sa John chapter 14, tungkol sa pagdating ng Holy Spirit, na siya magiging comforter o katulong ng kanyang mga mananampalataya. Ngayon po ay nalalapit na po ang pagbabalik na muli ng Panginoon Jesucristo upang establish po ang kanyang tinatawag na millennial kingdom. Ang mga nangyayari po sa mundo ay nagsisinyalis na po na malapit nang dumating ang Panginoon. Isa po sa tanda ng kanyang pagdadating, bukod sa mga tinatawag na kalamidad, ay ang pagbuhos ng banal na Espiritu sa buong mundo, sa lahat ng tinatawag na all flesh.
Sabi po ito sa Joel chapter 2 verse 28-29, I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see vision. Ngayon po, sa ating pag-aalala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, ating pong i-expect, let us be expectant of this great outpouring of the Holy Spirit because Jesus said, it is finished. Wala na pong hadlang sa lahat ng tuntunin ng Panginoon sa kanyang pagtubos sa buong sanlibutan at sa pagbabalik niya muli upang establish ang kanyang kaharian. Wala na pong hadlang sapagkat ang krus ng Kalbaryo ng Panginoong Hesus ay naganap na ang lahat ng kinakailangan upang ang tuntunin ng Panginoon, lalo na sa mga huling araw, ay maganap na po. God bless you po. Sinabi ni Jesus, it is finished. Tayo po ay magbunyi at ang Panginoon ay ginanap na lahat ng kailangan upang tayo po ay matubos at upang ang kanyang kaharian ay ma-establish sa buong mundo. God bless you po. Magandang araw po sa inyo at tayo po ay nasa huling wika ng ating Panginoon na ating tinatalakay at ito ay ating matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 23, talatang 46. At ang sabi po dito mula sa talatang 44, nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos, tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nakakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadakukan ang kanilang dibdib. Nakita po natin doon sa huling wika ng Panginoon nung siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, it is the end, the very end, the end of the ordeal, the end of the suffering in Jesus alone on the cross, tortured, housed, abandoned by His friend, forsaken by God, grasped for a last breath, and gathered His strength for one final cry. Mga kapatid, naniniwala po tayo na doon sa huling wika ng Panginoon, ay doon niya itinudo yung kanyang sigaw. Ano ba't kailangang marinig? Bagamat alam natin na alam na ng Diyos yun, pero kailangang isigaw niya. Sapagkat nais niyang marinig ng mga tao na kahit siya'y Diyos o nagkatawang tao na naging Diyos, ay napakahalaga yung tinatawag na dedication, yung submission, na sa huling hininga niya ay isinauli niya ang kanyang spirito. Mga kapatid, mga minamahal na mga nanonood sa araw na ito pong huling wika ng Panginoon ay isang hamon sa bawat isa po sa atin na sa kabila ng pagdurusa niya, sa kabila ng dinanas niyang grabing paghihirap at nilikom pa niya yung huling lakas niya at isinigaw niya ang huling wika na itinagubili niya ang kanyang spirito sa ating Panginoong Diyos. Na ibig sabihin po mga minamahal mga kapatid, napakahalaga ng dedication o yung paghahandog ng buhay natin sa Panginoon. Na kahit anong hirap, patuloy na ating ihandog ang ating buhay para sa kanyang kawalhatian. Mga minamahal, mga magulang, mga kapatid, nakita po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Walang pwedeng pumantay sa ganong commitment na binigay ng Diyos na kahit nasa Kanya ng lahat, pero sa huling salita niya ay iniwan pa rin yung commitment, yung pagtatalaga ng buhay niya sa Diyos. Ganon din po sa atin mga minamahal mga kapatid. Napakahalaga po na ating pong ihandog ang buhay po natin sapagkat ito ang pinakamainam na dapat gawin ng isang mananampalataya, ng isang nagsasabing Kristiyano. Kung walang pagtatalaga ng buhay natin sa Diyos, ito ay walang kabuluhan. Mahalaga po na italaga natin ang ating mga buhay. Sa Semana Santang ito, ang pinaka-importante po na dapat po natin gawin
ay handog po natin ang buhay natin sa Kanya. Ating pong pagbulay-bulayan ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ating pong ipahayag ang magagandang ginawa ng ating Panginoong Kristo, yung Kanyang pagsasakripisyo na talagang hindi pwedeng tumbasan ng sino man. Mga minamahal mga kaibigan, naalala ko po yung isang maikling kwento ng isang pamilyang namumuhay na matahimik. Ngunit isang araw, nang umuwi, yung kanyang anak na babae, ay umiiyak ito. At ang sabi ng nanay, "Anak, bakit ka umiiyak?" "Kasi inay, ayaw ko nang pumasok." Sabi ng nanay, "Kailangan pumasok ka sapagkat napakahalaga na nag-aaral ka." "Inay, ayaw ko na. Kasi tinutokso ka lagi doon sa eskwelahan." Ano man sinasabi nila? Ang sabi nila, ang pangit-pangit daw ng nanay ko. At tiningnan ng anak yung kanyang inay at nang makita yung mukha ng kanyang nanay, sabi ng anak, "Inay, bakit nga ang pangit nyo?" Maya-maya, tinitigan siya ng kanyang nanay. Sabi niya, "Anak, ganito kasi ang nangyari. Nung araw, matahimik tayong nabubuhay kasama ng tatay mo. Ngunit isang araw, dinukot ang tatay mo ng masasamang loob. At hanggang ngayon ay hindi ko alam kung siya'y patay pa o buhay. Kailangang mabuhay tayo. Kaya tinuloy ko ang paghahanap buhay na magtinda ng gulay sa palengke. Kaya ang ginagawa ko, dinadala ko yung gulay doon sa palengke, binibinta ko para tayo ay mabuhay." Subalit isang araw na ako'y umuwi, nagulat ako dahil lumiliyab yung ating tahanan at maraming tao nakapaligid at mayroong umiiyak doon sa loob ng bahay. At pinipigilan ako ng mga tao pero hindi ko sila pinansin. Ako'y tuloy-tuloy at iniligtas kita. At habang inililigtas kita, may isang pusting umaapoy, tumama sa aking mukha. Subalit ikaw ay buhay. Kaya ganito ang mukha ng nanay mo. At biglang tinitigan siya ng kanyang anak, "Inay, ikaw pala ang pinakamagandang nanay sa balat ng lupa. At ikaw ay aking ipagmamalaki. Kahit saan ako makarating, ang nanay ko ang pinakamagandang nanay sa balat ng lupa." Mga minamahal, mga kapatid, mga magulang, higit pa dyan ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Talagang ang tindi ng hirap ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo hanggang ibinigay niya ang kanyang buhay hanggang sa huling hininga. Kaya po sa araw na ito, napakahalaga na gawin nating personal ang pangyayaring ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Magiging personal po ito kung siya ay papapasukin natin sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas. Simple lang po ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Kausapin lang po natin siya. Sabihin lang natin sa Kanya, "Panginoong Jesus, inaamin ko ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. At sa araw na ito, aking binubuksan ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas." Mga minamahal, mga kapatid, mga magulang, pag ginawa po natin yan, hindi ka mabibigo. Papasok si Jesus, magiging kasama mo siya, at ang buhay mo ay magiging maayos, magiging masagana, magiging makabuluhan. Kaya po, ang hamon po sa bawat isa po sa atin, gawin natin siyang Panginoon at tapagligtas ng ating buhay, at pakatapos ay ipabahagi natin siya sa lahat ng tao. Sabihin natin sa kanila na hindi pa huli ang lahat. May Diyos na nagmamahal sa atin at handang baguhin ang ating mga buhay. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ito po si Brother Eddie Villanueva, nagsasabing ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, na sa anyo ng kanyang bugtong na anak ay nagkatawang tao upang mamatay lamang sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng lahi ng tao, matapos ilibing ng 3 araw ay nabuhay na maguli, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mamamatay, kundi may buhay na walang hanggan. Ito po ang pinakabuod ng revelation o kapahayagan ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng buhay na Diyos na si Kristo Jesus. Narinig po natin ang huling 7 wika. Nasa salamin po natin dito ang supreme sacrifice. Di kayang sukating sakripisyo ng Diyos na buhay na nagkatawang tao para lamang mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa inyong kasalanan, sa aking kasalanan, sa kasalanan ng lahi ng tao. Kaya ho, ang kaligtasan
ay napanalunan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, kaligtasan ninyo at kaligtasan ko sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya naalala ko ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9, "For by grace you are saved through faith. It is not of yourselves, it is God's gift. It is not of your works, lest anyone should boast." Sa Tagalog po, sa biyaya o grasya, kayo at ako ay nangaligtas. Hindi dahil sa ating mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos ng walang bayad, hindi dahil sa ating mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ito po'y ginanap ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y magkatawang tao para lamang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Itinigis ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan by virtue of His virgin birth. Wala siyang original sin. Kaya siya lang ang tunay na tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. At kaya kayo at ako, nang tayo sumampalataya kay Jesus, tinanggap natin si Lord Jesus. Ano po ang sabi ng John 1:12? "But as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God, even to those who believe it on His name." Datapot ang tumatanggap lamang kay Jesus, sila lamang ang pinagkakalooban ng karapatan, right, na maging tunay na anak ng Diyos. At kapag tumanggap tayo ng right o karapatang maging anak ng Diyos, pwede na tayong tumawag sa Diyos ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, etc. Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon nang tanggapin natin si Lord Jesus sa ating puso't buhay, matapos na tayo magsisi ng lahat ng ating kasalanang naman at nagawa, pinagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Naalala ko po ang 1 John chapter 5 verse 11, verse 12, ang sabi po roon, "This is the testimony God has given you, including me and all of us who believe on Jesus. God has given you eternal life, and this life is in His Son Jesus. He who has the Son of God has life, and he who does not have the Son of God does not have life." Ito pong isang katotohanan. Kaya sa oras pong ito, ay nais ko pong bigyan din sa inyo, alagaan natin, mahalin natin, inorture natin, bantayan natin ang ating isip at puso upang ang libre at walang bayad na regalo ng kaligtasan na ibinigay sa inyo at sa akin ng Panginoong Hesus nung siya'y mamatay at nabuhay na maguli, by His grace, we are all saved through faith. Alagaan po natin to, bagamat ito'y libre, pero meron po tayong tungkulin. Kasi po, ang sabi ng Revelation 3:5, "He who overcomes until the end, I will dress him up with white, and I will not blot out or erase his name from the book of life, and present him to my Father and to His angels." Kaya po mahalaga na makita tayo ng Diyos na nabubuhay tayo ng matapat sa Kanya, hanggang sa huli, manatili tayong matapat. Huwag mangyari sa atin yung warning dito po sa Hebrews chapter 6, verse 4 up to verse 6. Ano po ang sabi rito? "It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God," the incorruptible Word of God being mentioned in 1 Peter chapter 1, verse 23, behind the born-again experience. Ang sabi po rito, "Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace." Mga minamahal, doon sa kamatayan ni Kristo Jesus, na kumpleto niya ang atonement. He provided complete atonement for mankind. Spiritual salvation, physical salvation from the curse of sickness or disease, and even salvation from the curse of poverty. Ang liwanag po na nakalagay sa banal na kasulatan, Jesus Christ who knew no sin was made sin for you and me, so that we can be made as righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. "He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. By His stripes we are healed." At sabi po doon sa Isaiah 53 verse 5. At sinabi ng 2 Corinthians 8:9,
He was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. Hallelujah. Complete atonement, complete redemption, spiritual, physical, and even mental, and even financial provisions or redemption. Ito pong inihandog ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, sa lahi ng tao. Nais niyong tanggapin si Jesus sa puso ninyo. Hindi relihiyon ang kailangan natin para maligtas, but relation, not religion. Through the saving knowledge of Jesus, who said in John 14 verse 6, He is the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Nais po ba niyong maranasan ang benefits of Calvary? Sumunod lang kayo sa maikling panalangin ito. Kung maaari, taas ninyo isang kamay, symbolizing you're surrendering your life to Jesus. Sumunod lang po kayo sa panalangin ito. Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with your blood shed in Calvary. Come into my heart. I receive you as my Lord. As I receive you as my God, I receive you as my Savior and even healer of my life. Thank you, Lord God. Fill me with your Holy Spirit and help me to live this life according to your perfect will. In Jesus' name. Praise God, praise God. Sa oras mong ito, tanggapin natin sa pananampalataya ang lahat ng regalo ng krus ng Kalbaryo. Mabuhay po kayo ng mahabang buhay ng may kalusugang pangkatawan, pangkaisipan, pangkaluluwa, pangkabuhayan, at magbigay tayo ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos na buhay. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pangalan ng Philippines for Jesus Movement. At tayo po ay muling magkita-kita sa mga television program, hindi lamang ng PJM, maging ng JIL at ng Diyos at Bayan. God bless you more, and to God be the glory. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of free fresh concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.